Okay, so tara ko po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos, and we will be continuing our series na pinasimulan natin sa Book of Esther. Okay, hindi po to yung Esther na nakita natin sa listahan ng mga apocryphal books. Okay, there was a certain book there na may pangalan din na Esther. Ito po ay ang canonical book ng Esther, no, nakasama po sa scripture na ibinigay po sa atin ng ating Panginoon. So nasa part 2 na po tayo. Pinamagatan po natin ang ating sermon, Concealed Yet Active. Sermon series, Concealed Yet Active. At para po sa hapong ito, ang ating text ay sa Esther, chapter 2, verses 1 to 18. Okay, Esther chapter 2, verses 1 to 18. So buksan po natin yung mga Biblia natin at basahin po natin ito po mga talata na ito na ating pong pagbubulay-bulayan ngayong hapon. From ang Biblia translation, Esther chapter 2 verse 1. Pagkatapos ng mga bagay na ito, nang mapawi ang galit ni Haring Ahasuerus, kanyang naalala si Vashti at ang kanyang ginawa at kung ano ang iniutos laban sa kanya. Nang magkagay sinabi ng mga lingkod ng hari na naglilingkod sa kanya, magpahanap kayo ng magagandang kabataang birhen para sa hari. Magtalaga ang hari ng mga pinuno sa lahat ng mga lalawigan ng kanyang kaharian upang kanilang tipunin ang lahat ng magagandang kabataang birhen sa kabisera ng Susa, sa bahay ng mga babae, sa pamamahala ni Hegay, na eunuko ng hari, na tagapag-ingat ng mga babae, at ibigay sa kanila ang kanilang mga kailangan sa pagpapaganda. Ang dalaga na kinalugdan ng hari ay magiging reyna na kapalit ni Vashti. Ang lahat ng ito, o ang bagay na ito, ay nakalugod sa hari at gayon ang ginawa niya. Noon ay may isang Hudyo sa kabisera ng Susa na ang pangalay Mordecai, na anak ni Jair, na anak ni Shimei, na anak ni Kish, na Benhaminita, na dinala mula sa Jerusalem, nakasama ng mga bihag na nadalang kasama ni Jeconias, na hari sa Huda, na dinala ni Nebuchadnezzar na hari ng Babylonia. Pinalaki niya si Hadassah, sa makatuwid ay si Esther, na anak na babae ng kanyang amain, sapagkat siya'y walang ama o inaman, at dalaga ay maganda at kaakit-akit. Nang mamatay ang kanyang ama't ina, inampon siya ni Mordecai na parang tunay na anak. Kaya't nang ang utos ng hari at ang kanyang batas ay naipahayag na at nang matipon ang maraming dalaga sa kabisera ng Susa, sa pamamahala ni Hegay, si Esther ay dinala rin sa palasyo ng hari at inilagay sa pamamahala ni Hegay na tagapag-ingat sa mga babae. Ang dalaga ay nakalugod sa kanya at nakuha ang kanyang paglingap. Nagbigay siya agad sa kanya ng mga kailangan sa pagpapaganda at ng kanyang bahaging pagkain at ng 7 piling dalaga mula sa palasyo ng hari. Kanyang inilipat siya at ang kanyang mga babaeng alalay sa pinakamabuting dako sa bahay ng mga babae. Hindi pinaalam ni Esther ang kanyang bayan o ang kanyang kamag-anak man, sapagkat ibinilin sa kanya ni Mordecai na huwag niyang ipaalam. Verse 11. Si Mordecai ay lumalakad araw-araw sa harapan ng bulwagan ng mga babae upang malaman kung anong kalagayan ni Esther at kung ano ang nangyayari sa kanya. Nang dumating na ang panahon na ang bawat dalaga ay makapasok kay Haring Ahasuerus, pagkatapos ng 12 buwan sa ilalim ng mga pamamalakad para sa mga babae, yamang ganito ang nakaugaliang panahon para sa kanilang pagpapaganda. Sa makatuwid ay 6 na buwan na may langis na mira at 6 na buwan na may pabango at pagpapaganda para sa mga babae. Pag pumasok na ang dalaga sa hari, siya ay bibigyan ng anumang kanyang naisin
upang dalhin niya mula sa lugar ng mga babae hanggang sa palasyo ng hari. Sa gabi ay pumaparoon siya at sa kinambagahan ay bumabalik siya sa ikalawang lugar ng mga babae sa pamamagitan ni Saasgas, na eunuko ng hari na nag-iingat sa mga asawang lingkod. Hindi na siya muling papasok sa hari, malibang ang hari ay malugod sa kanya at ipatawag sa kanyang pangalan. Nang sumapit ang panahon ni Esther na anak ni Abihail, na amain ni Mordecai, na umampon sa kanya bilang sariling anak na babae upang humarap sa hari, wala siyang hininging anuman maliban sa ipinayo ni Hegai, na eunuko ng hari, na tagapag-ingat sa mga babae. At si Esther ay hinangaan ng lahat ng nakakita sa kanya. Nang si Esther ay dalhin kay Haring Ahasuerus sa kanyang palasyo ng 10 buwan na siyang buwan ng Tebet ng 7 taon ng kanyang paghahari, minahal ng hari si Esther ng higit kaysa lahat ng mga babae at siya'y nakatagpo ng biyaya at paglingap ng higit kaysa lahat ng mga birhen. Kaya't kanyang inilagay ang korona ng kaharian sa kanyang ulo at ginawa siyang reyna na kapalit ni Basti. Verse 18. Nang magkagayoy, gumawa ng malaking kapistahan ng hari para sa kanyang mga pinuno at sa kanyang mga lingkod. Iyon ay handaan ni Esther. Nagkaloob din ang hari ng pagbabawas ng buwis sa lahat ng mga lalawigan at nagbigay ng mga kaloob ayon sa kasaganaan ng hari. Palayo ng Panginoon ang pagbabasa ng kanyang salita. Ang storya po ni Esther ay hindi po popular sa mga tao sa loob ng iglesia. At ang isa sa mga pangunahing dahilan, hindi binanggit ang pangalan ng Diyos ni minsan sa kabuuan ng aklat ni Esther. And besides, pinasimulan ng story ni Esther sa pamamagitan ng pagpapakilala ng isang masama at isang kaprisyosong hari na walang pakialam patungkol sa karapatan, nararamdaman at iniisip ng ibang tao. Ang mahalaga para sa kanya ay ang sarili niyang kagustuhan at ang kanyang kapangyarihan. So everything seems to be dark and unpleasant. Sa pasimula pa lang ng kwento na binabasa natin mula sa aklat ni Esther. Pero ang totoo, sa likod ng lahat ng ito, and through all of these realities, not only over the dark providences throughout the book, but through these realities, someone is accomplishing his purposes. At yan ay walang iba kundi ang ating makapangyarihang Diyos. At ating Diyos na ito, maging ang mga hindi matatapat na tao, maging ang mga tao na hindi masunurin sa Kanya at hindi nagpakilala at nagtanggol ng kanilang pananampalataya, ay ginamit niya para maging bida sa ating pong kwento na ito. At itong mga tao na ito na masasabi nating hindi exemplary pagdating sa kanilang mga pag-uugali at example, ay ginamit ng Diyos sa kanyang kwento ng pagliligtas. Hindi lang ng mga Hudyo ang kwento ng pagliligtas na ito ay umabot maging sa panahon natin sa kasalukuyan. Gusto ko i-summarize yung ating pong pag-aaral ngayong hapon. This way, God sovereignly overrules not only unpleasant situations, but even operates through disobedient people to bring about His glorious purposes. Ang Diyos, sa kanyang soberano at nananaig na kagustuhan, hindi lang niya ginagamit ang mga pangit na sitwasyon, kundi gumagawa at kumikilos din siya sa pamamagitan ng mga masuwaying tao para isakatuparan ng kanyang maluwalhating mga kagustuhan. Tingnan natin yung unang mahalagang punto dito, the power that controls. The power that controls. Katulad ng chapter 1, ang chapter 2 po ay nagsimula sa pamamagitan ng isang description kung papaanong ang hari ng Persia ay pinakita bilang makapangyarihan. Okay? The king of Persia, King Ahasuerus, na alam naman din natin na totoong
historical person na ang pangalan ay King Xerxes sa history. Sabi sa verse 1, pagkatapos ng mga bagay na ito nang mapawi ang galit ni Haring Ahasuerus or Haring Xerxes, kanyang naalala si Vashti at ang kanyang ginawa at kung ano ang iniutos laban sa kanya. So this verse alone actually describes to us that King Ahasuerus was a powerful and fearsome king or emperor. Ang kanyang utos hindi pwedeng baliin. Kahit na mismo siya, hindi niya pwedeng bawiin kung ano ang kanyang sinabi na. Pansinin po ninyo na ito pong author na ito, dito sa verse 1 pa lamang na ating binasa, somehow, sinasuggest niya na si Ahasuerus, bagamat siya isang makapangyarihan at nakakatakot na hari, minsan ay meron din siyang regret. Parang sa verse 1, sinasabi niya na somehow, siguro nagdalawang isip siya dun sa kanyang ginawang pagpapasya patungkol kay Vashti. Manatandaan natin, no? Nung panahon na nagiinuman sila at mga lasing sila, nag-utos siya na dalhin si Vashti para ipagmalaki ang kanyang kagandahan. Yung ginawa ni Vashti, hindi siya sinunod. At dahil diyan, nagalit siya. No? At sabi niya, tatanggalin niya ang korona kay Vashti at papalitan siya bilang reyna. Yun yung context ng verse 1. Somehow, siguro sa tagal, napamahal na rin si Vashti kay King Ahasuerus. No, nagkaroon siya ng konting regret. No? Sabi niya, naalala niya yung sinabi niya. Kaya lang, wala na siyang magawa eh. Diba? Nasabi niya na. At ang salita ng hari, kailanman na hindi pwedeng mabali. So, hindi niya na po pwedeng bawiin pa yung kanyang iniutos. Kasi kung babawiin niya, masisira ang kanyang integrity bilang emperor. Hindi na siya kakatakutan ng kanyang mga nasasakupan. Kaya nag-decide na lang siya na iligtas ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsasakripisyo sa iba. Diba? Sinakripisyo niya si Vashti para maproteksyonan niya ang kanyang imahe at mapanatili niyang natatakot ang mga tao sa kanyang kapangyarihan. Alam niyo, itong katotohanan na ito ay nagtuturo lamang sa atin na para mapanatili ang kapangyarihan, kailangan kontrolin ka ng kapangyarihan. Biniisip ng mga tao na nasa kapangyarihan, gusto kong manatili sa akin ang kapangyarihan. Natila baga sila ang kumokontrol sa kapangyarihan na ito. Pero hindi nila alam, ang kapangyarihan ang kumokontrol sa kanila. Ganyan ang nangyari kay King Ahasuerus. Akala ni Ahasuerus, siya ang simbolo ng kapangyarihan, siya ang imahin ng kontrol sa kanyang kaharian, pero ang totoo, si Ahasuerus ay kinokontrol lamang ng kanyang kapangyarihan. It is power that even controlled the people of the kingdom. Hindi po talaga si King Ahasuerus. Hindi talaga yung kanyang mga advisor ang nasusunod at may kapangyarihan. Hindi rin ang tao because this was not a democratic nation. Ang talagang nananaig sa panahon na ito, ang nasusunod, yung kapangyarihan. The power itself. At tingnan po natin ng masusi kung paano pinakita sa atin ito ng ating pong author dito sa chapter 2, verses 1 to 8. How power controls or how power corrupts. Una, the king makes decrees but only according to the words of others. So yun yung unang proof that power controls. It is not people controlling power, but power controlling people. Dito sa unang subpoint natin, the first one being controlled was the king himself. Gumagawa ng batas ang hari, hindi dahil sa kanyang sariling kagustuhan, kundi dahil sinasabi lang ito ng mga ibang tao sa kanya. Hindi po natin masyadong mapapansin sa Tagalog translation na binasa natin, pero sa English, halatang halata. From verses 2 to 4, makikita nyo po dyan, 4 na beses na ginamit yung salitang let. L-E-T. Let. Doon po sa verse 2, sabi doon, let beautiful young virgins be sought out for the king. Sa verse 3, sinabi dyan, and let the king appoint officers in all the provinces of his kingdom to gather all the beautiful young virgins to the harem in Susa, the citadel. And also in verse 3, another let, the third one,
let their cosmetics be given them. And the last let ay nasa verse 4, sabi diyan, and let the young woman who pleases the king be queen instead of Vashti. So 4 na beses na pinaulit-ulit yung salitang let. Let. Ito pong maliit na word na ito, kinocompose of 3 letters, is a very powerful word. As a verb, it means to give permission for something to happen. Yung salitang let ay isang salitang nakapangyayari. Yan na nabibigay ng permiso para ang isang bagay ay maganap. So sadly, but effectively, yung author, sinasabi sa atin na bagamat si King Ahasuerus ay nakakatakot sa kanyang kapangyarihan at kayamanan, katulad din po siya ng ibang mga hari at mga pinuno na hindi po makagawa ng sarili niyang desisyon. Hindi siya makagawa ng sarili niyang desisyon. Kailangan niya marinig ang kanyang mga advisor na nagbibigay ng mga payo sa kanya bago siya makapag-isip ng kung anong gusto niyang gawin. Hindi ko po alam, pero para nakikita ko yung ganitong klase ng setup sa lahat yata ng uri ng gobyerno sa mundo. Kahit nung unang panahon pa, manood kayo ng mga historical shows tulad ng mga Korean shows, ng mga Chinese shows, makikita mo yung king or yung emperor. Mag-isa lang ba siya sa kanyang pagdidesisyon? Baka mahilig kayo manood ng mga historical shows, makikita mo yung emperor nakaupo sa trono pero marami siyang advisor. At yung mga advisor na yun, nagdedebate kung ano at hindi kung anong dapat niyang gawin at kung anong hindi dapat niyang gawin. At doon siya nagde-decide kung ano yung naririnig niya mula sa kanyang mga advisors. Ganon din sa Chinese historical dramas. Kahit naman sa panahon natin ngayon, di ba? Pag nanood ka ng televised meeting ng president together with his cabinet members, di ba ganon din ang sistema? Di ba? Hindi naman ang presidente ang nagpapasya, tapos susunod lang yung mga cabinet members niya. Anong ginagawa niya? Pinakikinggan niya yung sasabihin ng mga cabinet members niya, at saka siya nagde-decide. Democracy ba tawag doon? I don't know. Or this is simply another way of saying na ang mga hari at ang mga presidente ay mga puppet lamang. I don't know. They may appear before the people as powerful, kapangyarihan sila, salita nila, pirma nila ang nagagawang batas, no, sa mga panukala, and so on and so forth. But in reality, they are simply following what other people tell them. Kung ano sinabi ng mga tao, ng mga advisors, yun ang susundin nila. Hindi natin malalaman ang buong katotohanan, pero ang isang bagay ang totoo, power is the one that controls. Kung sino yung mas marami, kung sino yung mas majority, sila yung nasusunod. No? Yung kapangyarihan nila ang nagtitimon, no, sa mga desisyon. Yun ang nagde-decide, no, para sa kalahatan. It is power that controls. Si King Ahasuerus cannot defy his own command, for this will collapse his power. Yung suggestion ng mga advisor niya, ang purpose lamang noon, panatiliin ang hari sa kanyang trono at ang kapangyarihan ng hari ay irespeto ng mga tao. Si Queen Vashti, tinanggal ang kanyang korona, anong kailangan gawin? Palitan siya. At ang trono, hindi pwedeng maging balanse ang kapangyarihan kung mayroong hari pero walang reyna. No? Kaya dito sa storya natin, kailangan yung tinanggal na reyna palitan ng bago. Para magkaroon ng balanse ang trono ng kapangyarihan ng kaharian ng Persya. Kita mo? Pangalawa, the king decides according to what pleases him. The king decides according to what pleases him. Yung pong suggestion ng mga advisor ng hari ay tinanggap hindi dahil exceptional yung kanilang idea. Very common naman yung idea nila, no? Kahit saan siguro kang historical drama mag-turn ng iyong attention at mag-observe. Ganun naman ang ginagawa, di ba? Pagka natanggal yung isang reyna o namatay yung isang reyna, kailangan palitan. At dumadaan sa maraming proseso ng pagpili, at ang pinipili ay yung pinakamaganda, pinakamatalino, no?
higit sa lahat ang katangian. At yun ang ipapalit dun sa nakaraan o nawalang reyna. The king accepted the ideas kasi yung personal desire niya ang masusunod eh. Yung personal desire niya ang masasatisfy. What pleased the king was not the idea that he will have a new queen, rather it was the idea that he will be able to keep his power intact. Hindi naman si Vashti yung susi ng kapangyarihan ng kaharian ng Persia eh. Siya. At syempre, para ma-please mo ang taong bayan, hindi pwedeng walang reyna. Kailangan mapalitan yung tinanggal na reyna para manatili ang hari sa kanyang kapangyarihan. Kaya tinanggap ng Haring Ahasuerus yung suggestion na yun na palitan si Vashti, maghanap ng bago, kasi nasa peligro ang kanyang trono. But he was not aware that it was not he who was in control here, pero yung kanyang desire ang nangingibabaw. Ang kapangyarihan ay nangongorap. But selfish desires corrupt even further. No? Totoo yung kapangyarihan, pagka hinahawakan mo yan, wawasakin ka niyan. Pero yung ating pagiging makasarili, yung gusto natin lagi ang nasusunod, mas matinding pangungurap ang ginagawa niyan kaysa sa kapangyarihan. At malinaw po yan sa storya natin. Si King Ahasuerus, wala siyang pakialam sa ano man ang magiging epekto ng kanyang desisyon. Wala siyang pakialam kung merong buhay na mawawasak. Wala siyang pakialam kung merong karapatang mayayapakan. The king is supreme and everyone in his kingdom must please him. Kung anong gusto ng hari, kailangan ibigay para masiyahan ng hari. Ganyan. Kaya hindi ang kapangyarihan ang nakokontrol, di ba? Ang kapangyarihan ang nangongontrol at ang pagiging makasarili na dulot ng kapangyarihan na yon ang namamayani sa isang taong may kapangyarihan. At ang Biblia, ang tawag po dyan ay hindi kapangyarihan. Ang tawag po ng Biblia sa ganyan, kahangalan. Kahangalan. At ang isang tao, kahit gaano katindi yung kanyang kapangyarihan, na may ganitong klase ng pag-uugali o mentalidad, papunta sa kanyang kapahamakan. Pakinggan yung sinabi sa Kawikaan, Kabanatang 14, Talatang 12. Mayroong daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit mga daang tungo sa kamatayan ang dulo nito. Sa tingin ni Ahasuerus, yun ang pinakamainam na dapat gawin, at yun ang nagpapasaya sa kanya. Yun ang gusto niyang mangyari, at yun ang magpapanatili sa kanyang kapangyarihan, pero hindi niya alam, yun ang magdadala sa kanya sa daan ng kapahamakan. Hindi ba totoo rin naman yan sa mga tao kahit hindi hari? Totoo rin yan sa lahat ng tao sa mundo na to, di ba? Tayo ang nasusunod, tayo ang nagpapasya, kung anong gusto natin, yun ang gusto nating makuha. Walang pakialam ang ibang tao. No? Pag tayo pinapayuhan, pag tayo ay ginagabayan, ang tawag natin nangingialam. Gusto natin tayo masusunod, gusto natin tayo ang masaya. Kasi sa tingin natin, akala natin, yung tinatahak natin ay tama. No? Pero sa dulo, hindi natin alam, dadala naman pala tayo sa kapahamakan. Dadalhin tayo sa isang sitwasyon na hindi na tayo makakabalik. Dadalhin tayo sa isang sitwasyon na sa huli, puro pagsisisi na lang ang gagawin natin. So, babala ito para sa lahat, hindi lang para sa hari. Babala ito para sa lahat, hindi lang sa mga taong may kapangyarihan. Kahit sa ating mga simpleng tao, mag-ingat tayo sapagkat pwede tayong i-corrupt ng ating pagiging makasarili. Pangatlo, the people have no choice but to be controlled by the one with power. Kahit po yung mga tao mismo, kinokontrol ng may kapangyarihan. Yung pong talatang 2-4 ay nagsasuggest sa atin, malinaw, na nung nag-utos ang hari na kuhanin ang lahat ng mga babaeng birhen, wala namang nagawa yung mga tao na to para sumang-ayon o hindi sumang-ayon. Pag binasa mo mabuti yung verses 2-4, sinasabi dyan na even the fate of the people in the kingdom ay nasa ilalim ng kontrol ng kung sino yung may kapangyarihan. Wala silang say. In this context, the women are powerless to even say kung gusto ba nila na
maging babae ng hari o hindi. Wala silang say doon. Basta inutos, kuhanin ng lahat ng magagandang babae sa lahat ng probinsya ng kaharian ng Persya, dalhin sa Susa, sa Citadel of Susa, yung capital city ng Persia. Wala naman silang say. Hindi naman sila pwedeng magsabing ayoko. Hindi sila pwedeng magdahilan kasi bibit-bitin na lang sila basta. No? Pag nakitang sila'y pumasa, kukuhanin sila sa kanilang mga pamilya. At kahit ang kanilang mga pamilya, wala silang kapangyarihang pigilan kung ano man ang gusto ng hari. In fact, hindi na nga sila binigyan ng dahilan para magsabi kung anong gusto nila di ba? Wala man lang ganong klase ng hint dito sa storya natin. Basta sinabi, kuhanin. At alam natin, mababasa natin sa susunod na bahagi ng storya, nandun na lahat yung mga magagandang birhen. Nakuha na. The suggestion of the advisors pleased the king, and the king did what pleased him. Sweeping statement yon. Walang pakialam kung anong iisipin ng iba. Walang pakialam kung anong karapatan ng iba. Walang pakialam kung anong nararamdaman ng iba, kung anong gusto ng iba, kung anong iniisip. What the king wants, the king gets. Everyone in the kingdom is bound to obey. Ganon yung klase ng pamamahala na meron si King Ahasuerus. Lahat susunod. Wala kang masasabi. At dito natin nakilala ang babae na ang pangalan ay Esther. Inintroduce siya sa atin dito bilang pinsan ni Mordecai. Sabi dun sa chapter 2 verse 7a, pinalaki niya si Hadassah, na ibig sabihin, ang pangalan din ay Esther, na anak na babae ng kanyang amain sapagkat siya'y walang ama o inaman. So ibig sabihin, orphan si Esther, kay anak ng uncle ni Mordecai, at inadapt siya ni Mordecai at pinalaki bilang kanyang sariling anak na babae. But what is really interesting here in this story is that Esther is presented as someone who has no choice. Hindi mo narinig na nagsalita si Esther dyan sa chapter 2. Wala siyang sinabi. Basta pinakita lang sa atin dito, pinakilala si Esther, no? Pinsan ni Mordecai, pero inampun niya. Wala siyang choice. Sumusunod lamang siya sa mga dikta ng may kapangyarihan. Sumusunod lang siya. Wala siyang say. Wala siyang ime. Doon sabi sa verse 8, kaya't nang ang utos ng hari at ang kanyang batas ay naipahayag na, at nang matipon ng maraming dalaga sa kabisera ng Susa sa pamahalan ni Hegai, si Esther ay dinala rin sa palasyo ng hari at inilagay sa pamamahala ni Hegai na tagapag-ingat sa mga babae. Tingnan mo yung construction ng sentence, diba? Si Esther ay dinala, diba, sa palasyo at inilagay sa pamamahala at ng mga tagapag-ingat ng babae. Wala siyang say. Diba? Now, into muna tayo dito sa kwento na ito. Let us stop here for a while and think. Nasaan ang Diyos sa lahat ng to? Diba, sa first 18 verses ng chapter 2, nasaan ang Diyos? Kung hindi ka pa naniniwala na ang Diyos ay sovereign, hindi mo iisipin na ang Diyos ang nasa likod ng lahat ng ito. But Esther is just like any other book in the scriptures. Hindi mo pwedeng ipaliwanag ang Esther nang hindi mo iuugnay sa ibang mga Bible books. No? Maraming books sa Bible, di ba? 66 books ang meron tayo sa Bible. At isa doon ay Esther. Hindi mo pwedeng i-interpret ang Esther nang wala yung ibang books ng Bible. Kailangan i-interpret mo siya kasama yung ibang mga books ng Bible. We cannot interpret Esther independently. Now with this meaning, kailangan maintindihan natin ang istorya ni Esther ay isang makapangyarihang pagpapakilala ng katotohanan na ang Diyos, bagamat hindi siya nagpakilala, aktibo siya sa likod ng lahat ng pangyayari sa kwento at kasaysayan ng buhay ni Esther. Yun lang ang pwede magbigay ng sense sa kwento na ito Pag hindi mo pinaniwalaan yan, walang ibig sabihin ng book ni Esther. Pwede mong sabihin na ang book na ito puro
Alam mo yun, nagkataon lang, accidental lang. Alam mo yun, ano lang siya, nangyari na lang yan basta-basta. No? Pero kung ikay naniniwala na ang Diyos ay soberano at may control sa lahat ng bagay, maniniwala ka na sa likod ng lahat ng nangyayari na ito, may purpose ang Diyos. At pinapaintulutan niya ang lahat ng nangyayari na ito sapagkat meron siyang gustong i-accomplish sa bandang huli. It is God who orchestrates every event in this story to fall into their proper places. At makikita natin yan. No, yung katotohanan na yan, as we move deeper into the story of Esther, marami pa tayong chapter na pagdadaanan. Marami pa tayong detalye na pagdadaanan. And sa tulong at biyaya ng Diyos, gusto ko ipakita sa inyo kung paano natin dapat maintindihan na ang lahat ng nangyayari sa mga detalye ng kwento ni Esther, plano ng Diyos. At meron siyang purpose for allowing all of them to happen. Ang Diyos ang totoong powerful sa kwento na ito, hindi si Ahasuerus. Hindi ang mga advisors. No? Hindi po yung pagiging makasarili ni Ahasuerus ang powerful. Ang powerful sa kwento na ito ni Esther ay walang iba kundi ang Diyos. At ang Diyos ang may control sa lahat. Kaya lang, ang kaibahan ng Diyos na ito kay Ahasuerus, hindi niya kinokontrol ang mga tao para sundin yung kagustuhan niya o yung kanyang pagiging makasarili. Meron po isa napakagandang talata sa Bagong Tipan sa isunulat ni Pablo sa mga taga-Pilipos. Filipos, Kabanatang 2, talatang 13, pakinggan nyo. Sabi dito, describing God and how He works among His people. Sabi niyan, sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa inyo upang naisin ninyo at gawin ang kanyang mabuting layunin. Ang ganda ng verse na yan. Itong verse na ito ay nagdi-describe sa atin ng power ng Diyos. But this is not power that controls, this is power that transforms. Ang ginagawa ng Diyos sa mga mananampalataya, binabago ang kanilang kaisipan at ang kanilang damdamin at tinuturuan sila na piliin, na ibigin ang kagustuhan ng Diyos at ibigin na gawin ang kagustuhan ng Diyos. Ganyan ang ginagawa ng kapangyarihan ng Diyos sa buhay ng isang Kristiyano. Hindi katulad ni Ahasuerus o ng kanyang mga advisors na inokontrol ang mga tao at wala silang say, wala silang magawa. Susunod lang sila kahit hindi nila gusto. Ang Diyos, kumikilos siya sa mga mananampalataya at ginagawa ng banal na espiritu na ang puso at isip ng mga mananampalataya mahalin ng Diyos. Mahalin ang gusto ng Diyos na ito. At sundin ang gusto ng Diyos na ito. God's power make us willing to obey. Ang kapangyarihan ng Diyos, ginagawa tayong gusto na sumunod sa kanyang kagustuhan. Okay, let's move to our second major point. Submission that conquers. Submission that conquers. The rest of our passage, dinidescribe sa atin yung mga tao na nasa tabi ng hari na nagdesisyon na magpasakop sa kapangyarihan ni Ahasuerus. We meet a man called Mordecai. Sino ba si Mordecai? Si Mordecai pinakilala sa atin sa story as a man who belonged to those who were exiled. Ayun yung pakilala sa atin no, sa verse 5 to 6. Ang sabi dyan, noon ay may isang Hudyo sa kabisera ng Susa na ang pangalay Mordecai, na anak ni Jair, na anak ni Shimei, na anak ni Kish, na Benhaminita, na dinala mula sa Jerusalem na kasama ng mga bihag na nadalang kasama ni Jeconias na hari sa Huda na dinala ni Nebuchadnezzar na hari ng Babylonia. So, makikita natin dito, pinakita ng author historical context, na ito pa lang si Mordecai, si Esther, at yung ibang mga Hudyo na nasa Persia, ay mga dalang bihag o mga exiles. Okay, exile from where? No? Sabi diyan, dinala ni Nebuchadnezzar na hari ng Babylonia. So ibig sabihin, mabalikan mo yung history ng Israel, di ba? Paulit-ulit ko sinasabi sa inyo na Babylonia yung unang sumakop. Actually, Assyria muna. No? Tapos natalo ng
Babylonia yung Assyria. At yung Babylonia, yun yung sumakop sa natitirang tribo, yung tribo ng Huda. Dinala yung marami, di ba, sa Babylon, kasama sila Daniel, ganyan mga kaibigan, yun yung context ng Daniel. Okay? Kaya yung books natin sa Bible, hindi siya historically chronological. Ano? Nauna yung Daniel, historically, kaysa sa Esther. No? Kasi pagkatapos ng panahon ng Babylon, ang tumalo sa Babylon, Medo-Persia. Ito na po yun, yung panahon ni Esther. At yung pong mga dinalang bihag sa panahon ni King Nebuchadnezzar, doon sa Babylon, kasama yung pamilya ni Mordecai. At kung titingnan mo yung mga binanggit na pangalan dito, lumalabas po na si Mordecai ay kaapu-apuhan ni King Saul. Okay, so galing pala sa royal lineage si Mordecai. Okay, kaya lang, from the lineage of King Saul, not from King David. At dito rin po, makikilala natin ng isa nating bida ng pangalan ay Esther. At si Esther pala, hindi pala yun ang kanyang Jewish name. Ang Jewish name pala niya ay Hadassah. No? At sabi dito, siya ay pinsan ni Mordecai. Sabi sa verse 7, anak na babae ng kanyang amain, sapagkat siya'y walang ama o inaman. Now, ito yung point ko. Pinakilala sa atin ng isang lalaki, Hudyo siya, pero ang pangalan niya Mordecai. Hindi naman po Jewish name yung Mordecai. Pinakilala sa atin ng isang babae na Hudyo din, ang totoong pangalan niya Hadassah, pero ang ginamit para pakilala siya, tukuyin siya, although the story was Esther. Hindi rin Jewish name yun. Anong point? Marami pag binasa ang kwento ni Esther, lagi naisip na si Esther at saka si Mordecai, heroes. No? Baka iba sa Sunday school kinukwento yung heroical example ni Esther, heroical example ni Mordecai. Pero ang totoo, yung pong sumulat ng Esther, hindi po niya pinapakilala na isang huwarang Hudyo si Esther at si Mordecai. Ulitin ko. Hindi po pinapakilala ng author natin na ito na si Mordecai at si Esther ay mga huwarang Hudyo. Hindi. Si Mordecai po at si Esther, hindi sila katulad ni Daniel at ng kanyang mga kaibigan. Kung pamilya din kayo sa story ni Daniel and his friends, they are not the same. At papakita ko po sa inyo sa pamamagitan ng dalawang point kung bakit hindi purpose ng author na ipakilala sa atin si Mordecai at si Esther na heroes at saka mga exemplary Jews. Number one, submission that is actually compromise. Submission that is actually compromise. Mordecai, yung pangalang Mordecai is probably a derivative from the pagan god named Marduk. Isa sa mga Diyos-Diyosan ng mga pagano, kasama ng mga taga-Persia, ang pangalan Marduk. No? At ang isa sa mga karimari-marim na ginagawa ng mga paganong sumasamba kay Marduk, inaalay yung mga baby nila sa altar ni Marduk, pinapatay. No? At tinatapon yung dugo para ialay sa Diyos-Diyosa na ang pangalan ay Marduk. And perhaps, kaya ginamit yung pangalang Mordecai kasi ayaw ipakilala ni Mordecai na Hudyo siya. O doon pa lang makikita mo na hindi siya exemplary example. Bakit? Diba, pag binasa mo yung Book of Daniel, binigyan din ng mga pangalan sila Daniel at yung mga kaibigan niya ng mga pangalang Kaldeo. Pero ginamit ba ni Daniel at yung mga kaibigan niya yung mga pangalan binigay sa kanila ng Babylon? Hindi. Pero dito, si Mordecai, ginamit niya yung pangalan na binigay sa kanya ng mga Persian. So hindi niya gusto ipakilala na Jew siya. Gusto niya ipakilala, ayaw niya ipakilala yung kanyang pananampalataya kay Yahweh. Ayaw niya ipakilala na bahagi siya ng bayan na kinatipan ng Diyos. Sundan niyo yan, ha? Sundan niyo po yung na yan, yung linya ng pag-iisip na yan. Ganyan din si Esther sa verse 10. Yung pangalang Esther, hindi po Jewish name yan. Yung pong pangalang Esther, a derivative from the Persian word Ishtar. Na doon po kinuha yung word na star. Magandang pakinggan, ano? Pero meron din pong kinalaman sa Diyos-Diyosan niya ng mga paganong Persian.
At gayon din po, hindi pinakilala ni Esther kung sino siya, anong lahi niya, at anong pananampalataya niya. Sabi doon sa ah, verse na ito, hindi ipinaalam ni Esther ang kanyang bayan o ang kanyang kamag-anakan. Verse 10 yan. Sapagkat ibinilin sa kanya ni Mordecai na wag niyang ipaalam. Bakit di niya kailangan ipaalam? Bakit kailangan itago yung kanyang identity? Bakit ayaw niya ipakilala ang kanyang pananampalataya? Now, marami pong mga nagsasabi na kaya nila ginawa ito kasi para proteksyonan yung sarili nila dun sa mga tinatawag na anti-Semitist. Yung po mga anti-Semitist, ito po yung mga taong hostile sa mga Hudyo. Alam mo yun, pagka nalamang Hudyo ka, parurusahan ka, hulihin ka, ikukulong ka, papatayin ka. So marami din mga ganyan sa kaharian ng Persia nung panahon na to. Makikilala natin yung isa sa mga matinding kalaban ng mga Hudyo sa mga susunod na chapter sa pag-aaral natin ng Book of Esther. So meron talagang panganib. Pagka nalamang Hudyo ka, pwede kang malagay sa delikadong sitwasyon. Sabi ng ibang mga scholar, yun yung dahilan kung bakit hindi ginamit ni Mordecai at saka ni Esther yung kanilang Jewish name. Itinago nila yung kanilang identity. Regardless, okay, pakinggan niyo mabuti, regardless kung ano man yung dahilan nila kung bakit ayaw nila magpakilalang Hudyo at kung bakit ayaw nilang pakilala yung kanilang pananampalataya, they still compromised. Okay, they still compromised. Ang sitwasyon po ni Mordecai at ang sitwasyon ni Esther ay hindi po nalalayo sa sitwasyon ni Daniel at ng kanyang mga kaibigan. Kung familiar kayo sa kwento ni Daniel, hindi po magkaiba yung kanilang sitwasyon. Pero yung pagkakaiba nila pagdating sa kanilang katapangan, sa kanilang pagiging Hudyo at sa kanilang pananampalataya, ang layo-layo ng pagkakaiba ni Mordecai, Esther at saka ni Daniel at yung mga kaibigan niya. Si Daniel at yung mga kaibigan niya, siguro wala namang anti-Semitist nung panahon na yon, no? Siguro may mga kaaway din na galit sa mga Hudyo. Pero hindi katulad ng panahon ng mga taga-Persia kasi may Haman, no, sa panahon nila Mordecai at saka nila Esther. Wala nang panahon nila Daniel noon. Ganun pa man, nasa panganib din ang buhay nila Daniel lalo na nung nagsisimula pa lang, 'di ba? Natandaan ninyo, ang gusto ng emperador ng mga Kaldeo ay kailangan maging matatalino at malulusog yung mga kabataan na kinuha nila mula sa ibang mga bansa at gagawin nilang mga pantas ng mga matatalinong tao doon sa kanilang kaharian. Kaya ang ginagawa ng mga tagapag-alaga, pinapakain sila ng mga pagkain ng hari. Tandaan niyo yan. Anong desisyon ni Daniel at ng mga kaibigan niya? Hindi kami kakain ng pagkain ng hari. Bakit? Sapagkat ang mga pagkain ng hari, unclean food. Anong sinasabi doon? Si Daniel at ang kanyang mga kaibigan, gusto nilang ipakilala na sila'y Hudyo at gusto nilang manindigan sa kanilang pananampalataya. Kahit na alam nila na ang buhay nila pwedeng malagay sa panganib. Pero anong ginawa ni Mordecai at ni Esther? Kabaligtaran eh. Nag-compromise sila eh. At dito makikita po natin at matututunan natin that submission can turn into compromise if we will not keep our integrity intact. Si Mordecai at si Esther, dahil nag-compromise sila, wala silang integrity. The mere fact that Mordecai and Esther refused to use their Jewish names ay patunay na gusto nilang mabuhay sa kaharian ng Persya sa pamamagitan ng pinakaligtas na pamamaraan at ano yun? Pagko-compromise. Okay lang. No? Okay lang kahit na hindi nila malamang Hudyo ko. Okay lang na hindi nila malaman na bawal sa akin kumain ng ganyan. Okay lang yan. Basta hindi ako delikado. Basta ligtas ang buhay ko. The safest way is not always the most faithful way. Tandaan natin yan mga kapatid. Kahit sa panahon natin yan, di ba? Iniisip ng marami, itong pinaka-safest way. No? Masi-safeguard ko yung trabaho ko, masi-safeguard ko yung grade ko, masi-safeguard ko yung reputation ko. So okay lang na hindi nila malamang Christian ako. Okay lang na hindi ako mag-share ng gospel. No? Okay lang din na sumama ako sa mga marurumi nilang kwentuhan. O kaya sa mga inuman nila. Okay lang yan. No? Basta safe ako. Basta accepted nila ako.
Basta hindi ako malalagay sa danger. Ang tawag dyan, compromise. At pansinin niyo po dito sa kwento na ito, si Esther, mas malala ang ginawa niya kaysa kay Mordecai. Si Mordecai, nag-compromise lang siya ng kanyang identity, pero si Esther, nag-compromise din siya ng kanyang faith. Di ba si Mordecai, hindi niya lang pinakilala na Hudyo siya. Ginagamit niya sa pangalang Mordecai. Hindi natin alam kung ano yung Jewish name niya eh. Pero si Esther, pinakilala yung kanyang Jewish name, di ba? Hadassah. Pero hindi lang po yung identity ni Esther yung kanyang ipinagkait na ipaalam, pati yung kanyang pananampalataya. Tingnan yung verse 9. Sabi diyang, ang dalaga ay nakulugod sa kanya at nakuha ang kanyang paglingap. Nagbigay siya agad sa kanya ng mga kailangan sa pagpapaganda at ng kanyang bahaging pagkain. At ng 7 piling dalaga mula sa palasyo ng hari, kaya't inilipat siya at ang kanyang mga babaeng alalay sa pinakamabuting dako sa bahay ng mga babae. Hindi katulad ni Daniel at ang kanyang mga kaibigan, si Esther, kinain niya ang lahat ng pagkaing nasa hapagkainan. Wala siyang pakialam kung yung mga pagkain na yon unclean food, according to her faith. Dito malinaw na pinapakita sa atin si Esther, sinuway niya ang batas ng Diyos patungkol sa mga pagkain. Tandaan natin sa Old Covenant to. At sa Old Covenant, wala pa si Jesus Christ niyan, wala pa yung New Covenant. Sa New Covenant, lahat ng pagkain pinapahintulutan ng kainin natin. Pero sa Old Covenant, sa panahon na ito, meron pong tinatawag na unclean food. Ibig sabihin, sa pananampalataya sa Diyos, kay Yahweh, at sa kanyang tipan, bawal kainin yung mga pagkain na ito. Kaya maintindihan mo yung story ni Daniel, sabi niya hindi kami kakain ng pagkain na galing sa hari. Kasi unclean food yun. Pero si Esther, kinain niya lahat. Nakita mo, si Esther hindi hero to eh. Hindi po exemplary Jew ito si Esther. Compromiser to. Unfaithful to na Jew. No? She didn't mind kung clean o unclean. Esther clearly disobeyed the law of God, forbidding to eat uncertain or certain food. At hindi lang po yun, no? Later, Esther also compromised her virginity. Doon po sa verse 15, nang sumapit ang panahon ni Esther na anak ni Abihail, na amain ni Mordecai, na umampon sa kanya bilang sariling anak na babae upang humarap sa hari, wala siyang hininging anuman maliban sa ipinayo ni Hegai na eunuko ng hari na tagapag-ingat sa mga babae. The verse itself suggests na dinala si Esther sa chamber ni King Ahasuerus and they had their one-night stand. Hindi naman sila mag-asawa. Hindi naman sila kasal. But she compromised her virginity. Para kay Esther, okay lang yun. No? Kung itong gagawin ko naman, magliligtas sa akin. Kung ito naman gagawin ko na to ay magbibigay sa akin ng isang komportabling buhay. Diba? Mabuti bang example si Esther? Hindi siya mabuti example. She became a part of the harem of this pagan king. If you don't know the term harem. Diba? Mga babae ng hari. Isang maruming salita yun. No? Sa panahon na ito. Kumbaga, imbaka ng mga babae na gustong paglaruan ng hari kung kailan niya gusto. At si Esther ay kasama doon. So hindi lang yan. Pangalawa at huli, compromise achieving its purpose. Okay. Ko-compromise ako kasi may purpose ako. Mordecai and Esther compromised because they wanted what? To survive in a kingdom that overrules even human rights. Walang human rights sa kingdom of Persia. Kung ano yung sinabi ng hari, kung anong gusto ng hari, yun ang susundin. Wala kang say. Eh kung gusto mo mag-survive dyan, eh magko-compromise ka talaga. Hindi ka pwedeng lumaban. Patay ka pag lumabang ka. Mordecai, ginawa niya yung part niya. Ngayon naman, si Esther. The purpose of the king, i-replace si Vashti. Yun yung kwento, di ba? The new queen has to be what? As beautiful, if not more beautiful than Vashti. Di ba napag-aralan natin? Nung nakaraan na si Vashti ay
very pleasant to look at, very lovely to look at. Kapag tiningnan mo, parang very pleasing to the senses, lahat ng senses ng tao. Kumbaga, nakapagpapasaya ng kalooban pag tiningnan mo si Vashti. Alam niyo si Esther, mas matindi pa kay Vashti, according to our story. Esther passed this qualification with high colors. She surpassed Vashti in beauty. Tingnan yung description sa verse 7b. Patungkol kay Esther, sabi diyan, at ang dalaga ay maganda at kaakit-akit. Maganda at kaakit-akit. Si Vashti, lovely to look at lang, according to chapter 1. But dito, si Esther, ang sabi diyan, not only lovely to look at, but she also has a beautiful figure. Yan ang dinagdag eh. No? So si Vashti, lovely to look at. Magandang tingnan, di ba? Kaakit-akit. Tingnan. Masarap siyang tingnan. Sabihin mo ng gano'n, masarap tingnan si Esther. Pero sabi diyan, dinagdag pa, beautiful figure. So siguro in today's description, ang pinakamalapit na naisip ko na pwede nating gamiting term, si Esther, stunningly sexy. Stunningly sexy. Ganun siya kaganda. No? Na hindi mo lang siya gustong tingnan, gusto mo rin siyang angkinin. Ganun siya kaganda bilang babae. Ganun si Esther. However, ang pinaka nag-stand out dito, hindi naman yung external appearance ni Esther. Walang panama si Vashti kay Esther. Ang pinakamatindi dito, yung internal character ni Esther. Okay, compromiser si Esther. Pero ang pinakamatinding ugali ni Esther dito, submissive siya. Napaka-submissive ni Esther. It was the submissiveness of Esther that has won over Hegai, the eunuch. Tingnan mo sa verse 9. Ang dalaga ay nakalugod sa kanya at nakuha ang kanyang paglingat. Bakit? Kasi pag binasa mo yung kwento, nung piniprepare ni Hegai yung mga dalagang birhen, si Esther lang yung walang dinidemand, walang hinihingi. Alam mo yun, kung ano yung binigay sa kanya, yun lang tatanggapin niya. Kung paano siya pinrepare, yun lang, wala siyang ibang hingi. Nung dadalhin na siya dun sa chamber ng king, di ba sabi, kahit anong gustong dalhin mo, pwede mong dalhin. Sabi nung kwento sa atin, kung ano lang yung binigay sa kanya ni Hegai, yun lang ang dinala niya. We don't know what those things are. Probably yung suot niya, yung itsura niya. Napaka-submissive niya, no? Hindi siya demanding, no? Hindi siya, alam mo, hindi yung, kung ano yung gusto niya, kailangan niya makuha. Hindi. Kung ano yung binigay mo sa kanya, yun lang ang tatanggapin niya. At hindi lang yun. Dahil sa pagiging submissive ni Esther, bukod sa kanyang sobrang kagandahan, she also won over the king himself. Tingnan yung verse 17. Sa verse 17 sabi, minahal ng hari si Esther ng higit kaysa lahat ng mga babae at siya'y nakatagpo ng biyaya at paglingap ng higit kaysa lahat ng mga birhen. The author is telling us here that Esther was better than Vashti, hindi lang dahil sa higit siyang mas maganda dito, kundi very submissive siya sa authorities na nasa ibabaw niya. Tandaan niyo si Vashti, tinawag siya ng hari para ipagmalaki sa mga tao sa paligid niya, tumanggi siya. Hindi siya nag-submit. Kaya nga siya tinanggal eh. So dito pinapakita, pinalitan siya ni Esther, mas maganda pa sa kanya at mas submissive kaysa sa kanya. Yun yung pinapakita sa atin ng author ng story na ito. At anong na-achieve ni Esther? Siya ang pinalit na reyna. Ano sabi sa verse 17b? Kaya't kanyang inilagay, si Asueros, nilagay ang korona ng kaharian sa kanyang ulo at ginawa siyang reyna na kapalit ni Vashti. Hinto ulit tayo dito sa story na ito. Let's think again. Si Mordecai at si Esther, maliwanag na pinapakilala sa atin dito na hindi mahusay na Hudyo. Hindi sila mabuting Hudyo. Hindi nila pinakilala ang kanilang pagiging Hudyo at hindi nila pinakilala at pinagtanggol ang kanilang pananampalataya, hindi katulad ni Daniel at ng kanyang mga kaibigan. Sila yung mga compromisers.
So instead of looking up to them, kailangan nga nating questionin ang kanilang integrity. Mabubuting tao ba itong si Mordecai at saka si Esther? Dapat nga tanungin mo yan. Kasi kung mabubuting tao sila, dapat mas pinili nilang mamatay, di ba? Para sa kanilang pananampalataya, kaysa yung iligtas ang buhay nila, tapos ipagkanulo yung kanilang pananampalataya sa Diyos. It is here we need to understand that the author is not presenting them as people we need to follow. In the example, we cannot follow the examples. Compromise has no place for Christian discipleship. Ulitin ko. Compromise has no place in Christian discipleship. Wala pong puwang ang pagkukompromiso sa ating pong pagiging disipulo ng Panginoong Hesukristo. Hindi po tayo pwedeng magsinungaling sa ibang tao patungkol sa ating faith. Hindi tayo pwedeng magsinungaling, hindi natin pwedeng i-deny ang ating Panginoon sa harap ng ating mga friends. Dahil ayaw nating mapahiya. O dahil ayaw natin tayo tuksuhin. O dahil ayaw natin na tayo ay i-persecute. Hindi natin pwedeng itago kung sino talaga tayo bilang born again. Sa harap ng mga tao. Tandaan ninyo, sabi ng Panginoon, kung itatanggi natin siya sa harap ng mga tao sa mundo na ito, itatanggi din niya tayo sa harap ng kanyang Ama. Matthew chapter 10 verse 33. So kung hindi pala goal ng author na ipakilala na hero si Mordecai at saka si Esther, ano ang purpose niya? Bakit niya sinulat ang kwento na ito? Bakit nilagay ng Diyos yung book ni Esther sa Bible? Again, I would like to emphasize, the story of Esther is not about Mordecai and Esther. The story of Esther is about God. Bagamat siya'y concealed, He is actively involved. At ako naniniwala, sinadya ng author yan, na hindi ipakilala ang pangalan ni Yahweh, na hindi banggitin ang pangalan ni Yahweh. It is God who allowed Mordecai and Esther to become compromisers in the story because He would like, in the end, prove na kahit po yung mga taong ito na compromisers, kayang gamitin ng Diyos para ma-accomplish ang kanyang purpose. Ulitin ko ha, kayang gamitin ng Diyos even these compromisers, these bad Jews, these poor examples of Jewish faith, para i-accomplish ng Diyos ang kanyang purpose. God is behind every event in this story. Kahit nga yung pagtanggal kay Vashti bilang queen, Diyos pa rin ang mayroong control. At kahit ang pagiging bagong queen ni Esther, Diyos din ang may control. Lahat yan ay ginawa ng Diyos to accomplish His purpose. Mordecai and Esther compromised their identity and faith, pero ang totoo, God used this para ihanda ang dalawang ito para iligtas ang kanyang bayan na Israel. So makikita natin yan as we go along sa story. God overruled these two people's compromising sins in order to preserve His chosen people, Israel, in the end. Ang purposeful sovereignty ng Diyos ang magiging dahilan para itong maitim na kwento na ito sa panahon ni King Ahasuerus ay maging magandang kwento para sa kaluwalhatian ng Diyos. Manalangin po tayo. Aming Ama, kami po yung nagpapasalamat. Napakaganda ng story ni Esther. Sapagkat makikita natin sa lahat ng ito, nagsisimula pa lamang kami, pero nakikita na namin ang inyong kamay na kumikilos para ihanda ang lahat ng mga pangyayari sa kwento ng kasaysayan na ito, para ipakita ang iyong kapangyarihan kahit hindi babanggitin ang iyong pangalan, ikaw ay aktibong kumikilos para gawin ang kalooban mo. At sa huli, maluluwalhati ka sa lahat ng ito. At kaya mong gamitin kahit ang mga taong hindi mabubuting Hudyo, katulad ni Mordecai, katulad ni Esther. Kabila ng kanilang mga pangit na halimbawa dito, kinasangkapan mo sila sa bandang huli, at makikita namin yan sa pagpapatuloy ng aming series, para po iligtas mo ang iyong bayan, ang bayan ng Israel, na iyong kinatipan ng panahon ng lumang tipanan.
Kaya tulungan mo kami na patuloy na mag-anticipate sa kwento na ito at patuloy na makita namin ang kagandahan ng iyong sovereign purposes behind not only unpleasant events but even through evil and even sinful people. We glorify you in all of these things in Jesus' name.